Kabanata 5401. Ang maliliit na bituin ay kasing liwanag ng araw, dahil ang kapangyarihan ng bituin ng higanteng mukha ng bituing halimaw na ito ay masyadong nakakatakot, sobra. Ang taong ito ay ang asensya ng mga bituin na mas nakakatakot kaysa sa Emperor. Siya ay ipinanganak mula sa isang tunay na stellar mutation. Ang langit ay puno ng mga bituin, nagniningning ng maliwanag. Bagamat ang Star Demon ay puno ng ayaw, ang star power ni Jiang Chen ay ganap na nadurog. Ang natitirang star power ng sarili nito ay maaari pa ring balewalain si Jiang Chen, ngunit ang star power ni Jiang Chen ay masyadong langit-defying. Ganap na basagin at muling ayusin ang kapangyarihan ng mga bituin sa loob ng radius na libo-libong milya, at baligtarin ang kaguluhan ng tiyangang, na walang kapantay sa mundo. VODTW.com. Dahil dito, naabot ni Jiang Chen ang isang mas nakakatakot na pag-iral pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga bituin. Tunay na natural na patayin ang bituing demonyo. Isang henerasyon ng mga bituing halimaw, kasing gulat ng isang emperador, sa wakas, nagwakas. Komplikado ang mga mata ni Pan Shen at bumulong-bulong siya. Sa oras na ito, walang mas emosyonal kaysa sa kanya, dahil siya ay nabubuhay mula pa noon. Sa sinaunang panahon 10-10 milyong taon na ang nakalilipas, hanggang ngayon, mula sa matinding labanan sa pagitan ng mga dakilang emperador, hanggang sa pagtatatak ng bituin na demonyo, at ngayon, pagkatapos masira ang black hole, si Jiang Chen ay nangingibabaw sa nakaraan at kasalukuyan bilang isang kampyon, at sa wakas ay napuksa ang di matatalo na bituing demonyong ito. Paanong hindi siya masasabik? Paanong hindi ito nakakagulat? Gumaan ang pakiramdam ng lahat, at agad na gumaan ang kanilang kalooban, dahil sa wakas ay natupad na ang kanilang pag-asa, at hindi na nila kailangang manatili sa malaimpyernong lugar na ito. Makakaalis na sila, makakalabas na sila, wala ng pagbabawal, wala ng mga bituin. Demonyo, ang malayang paghinga ay nagiging sobrang komportable. Tulala ka, kapag namatay ang bituin na demonyo, sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Sasabihin ko na tayo ay may hitsura ng isang mahusay na emperador at hindi mamamatay dito, kwek-kwek. Umiling si Dawang at sinabi, bagaman siya ay medyo nakakaloka na. Pero hindi ko nakakalimutang magpakitang gilas. Sinasamantala mo lang si Xiao Chenzi, kung hindi, ang ulo ng aso mo ay tiyak na kakainin ng bituin na demonyo. Ngumisi si Long Shisan, hindi nakakalimutang hampasin si Dawang. Naghiyawan ang lahat tumatawa, ngunit mukhang kalmado at walang pakialam si Dawang. Bilang isang emperador, wala akong karanasan sa mga ordinaryong tao tulad mo, mabahong unggoy, kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob na tulad ko, hindi ka malalayo sa hitsura ng emperador. Nakangiting sabi ni Dawang. Tuldok. Sa sandaling ito, pinupuno ng mga bituin ang kalangitan, na ginagawa itong mas maliwanag kaysa araw. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lahat ng mga bituin ay nagtipon upang bumuo ng isang napakaliwanag na asol na globo. Iyon ay, humigpit ang mga pupils ni Pan Shen, at hindi siya makapaniwala. Sa abot ng nakikita ni Jiang Chen, ang asol na globo ay kasing laki ng isang kamao, nakakatakot na enerhiya. Ito ang globo ng kaluluwa ng bituin. Ito ang lahat ng diwa ng kapangyarihan ng mga bituin. Ito ay kapareho ng dalawang dakilang emperador noon. Sa panahon ng labanan, isinakripisyo ko ang diwa ng mga bituin. Tiningnan ni Pan Shen si Jiang Chen na may time na mga mata. Kikilos na sana si Jiang Chen para agawin ang soul orb ng bituin ng demonyo. Napagtanto din niya kung gaano pambihira ang soul orb na ito. Kung makukuha niya ito, lalakas ang kanyang lakas. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa kapangyarihan ng paglunok, mga bituin, ito ay isang wastong stellar core. Si Jiang Chen ay labis na nasasabik, ito ang kanyang pinakamalaking nakuha. Ngunit sa sandaling ito, dalawang figure ang lumitaw, sina Qi Xianling, Yu Huatian at iba pa. Ikaw ba? Malamig na sabi ni Jiang Chen, lahat sila ay nagtago sa matinding pakikipaglaban sa bituin na demonyo, at ngayon ay gusto nilang umani ng mga benepisyo. Ang dalawang bastos na ito ay talagang nakakadiri. This soul orb is not yours to possess. Nanguna si Qi Xianling at mahigpit na hinawakan ang soul orb sa kanyang kamay, na lubhang nakakabigla. Ito ay talagang isang kayamanan.
Sayang at hindi ito pag-aari mo. Pinaikit ni Yu Huatian ang kanyang mga mata at hindi maiwasang humanga. Bagamat may agwat sa pagitan niya at ni Qi Xianling, mas mahusay pa rin sila kaysa kay Jiang Chen at sa iba pa. Sa oras na ito, naghihintay sila ng pagkakataon. Sa wakas ay makakakilos na si Huang Kei. Ang pagkuha ng Soul Orb na ito ay maihahambing sa ilan ipinasa ang mga espiritual na kayamanan at ang bungang diwata ay higit na kapaki-pakinabang. Ang labuyo at ang kabibe ay naglalaban para sa tubo ng mangingisda. Napakatanga mo. Sa oras na ito, hindi mo alam kung paano mag-iwan ng backup na plano para sa iyong sarili. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Nilero ni Qi Xianling ang Soul Orb sa kamay niya at nakangising sabi. Qi Xianling, Yu Huatian, ano ang gusto mong gawin? Nagdilim ang mukha ni Pan Shen. Hinayaan niya ang 2 taong ito noon, ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na gusto talaga siya ng mga ito makipag-away. He who knows the current affairs is a hero, Pan Shen, ngayon ikaw na ang isda sa chopping board, ano sa tingin mo ang gagawin natin? Walang regret medicine dito sa mundo, hahaha, malungkot niyang sinabi. Iyon pinayagan sila ni Pan Shen noong una, ngunit wala silang balak na palayain si Pan Shen. Si Jiang Chen at ang iba pa ay malubhang nasugatan. Kung hindi sila napatay sa oras na ito, bakit patuloy na magtatago si Qi Xianling at ang iba pa sa dilim? Naplano na nila ang planong ito, ngunit ngayon kahit si Pan Shen ay kailangang mamatay. Kung hindi mo aalisin ang ugat ng damo, ang sakuna ay tatagal ng libu-libong taon. Pan Shen, hindi mo kami masisisi dito. Ang sisihin lang ay malambot ang puso mo. Pero hahayaan kitang mamatay, mas masaya at hindi ka pahihirapan. Para sa kanila, ako tiyak na magiging masaya ito. Mukhang nag-estratehiya si Qi Xianling, at itinuring na niya si Jiang Chen at ang iba pa bilang kanyang mga mahina, anak, hayaan mo silang kontrolin ito. Noon, dapat pinatay na kita gamit ang sarili kong mga kamay. Kinusot-kusot ni Pan Shen ang kanyang mga mata at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Medyo mahirap din hawakan ang halberd sa kanyang kamay, dahil ginamit nila ang buong lakas nila laban sa Star Monster. Dati, ang lakas niya, kung gusto pa niyang lumaban ay pagod na siya at hindi na makatotohanan. Talagang lobo ang mga taong ito. Sabi ni Chen Lu sa malalim na boses. Maging si Pan Shen, na minsang nagligtas ng kanilang buhay, ay hindi makakapantay sa mga lobo na ambisyon ng mga lalaking ito. Ang mga hayop ay palaging magiging mga hayop. Kahit na mamatay ako, lalabanan kita hanggang sa wakas. Tinakpan ni Lan Lingji ang kanyang dibdib at sinabi ang bawat salita na may maputlang mukha. Sok, sok, sok. May backbone ka talaga, pero sayang naman, tignan mo ang gulo mo, patay na ang alupihan pero hindi matigas. Akala mo ba matatalo mo kami sa pag-asa lang, itong mga labi ng hukbo? Napakawalang muwang mo. Buksan ang pinto para sa Chanzan, nasa bahay si Chanzan. Tiningnan ni Yu Huatian si Lan Lingji at ang iba pa ng masama. May isang solidong half-step na Star-Lord level master sa likod ko. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo para labanan ako. Jiang Chen, kailangan kong magpasalamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, imposible para talunin ang Star Demon. Oo, malaki ang naitulong mo sa amin, huwag kang mag-alala. Ako ang huling papatay sa iyo, ha. Napakabagsik ng mga perwisyong sigaw ni Qi Xianling, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Jiang Chen, na may paninira at intensyong pumatay. Unti-unti itong kumakalat sa sandaling ito. Ngumisi si Jiang Chen, malamig ang kanyang mga mata. Maaari ka pa ring tumawa. Kailangan kitang hanggan. Nanatili kang optimistiko sa huling sandali ng iyong buhay. Personal kitang ipapadala sa impyerno. Patuloy na lumawak ang puso ni Qi Xianling. Nagdamdam siya nang matalo siya ni Jiang Chen Yuwai, ang daan ng langit ay nagdudulot ng reinkarnasyon, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay turn na niya na sa pagpatay. Isuko mo ang iyong sarili sa iyong kapalaran, ito na ang iyong wakas. Nakangiting sabi ni Yu Huatian, tumingin kay Jiang Chen, ganap na puno ng pang-aalipusta, dahil wala na silang pagkakataong makipaglaban sa kanya at sa iba pa, pagkatapos ng labanan sa bituing demonyo. Sa proseso, lahat ay nasugatan ng husto. Maging ang mayabang na si Pan Shen ay napalingon lamang at napabuntong hininga.
Tahimik na naghintay sina Qi Xianling, Yu Huatian at iba pa, at sa wakas ay hinayaan silang samantalahin ang minsan sa isang buhay na pagkakataong ito. Wala pang makakapatay sa akin. Kahit na mayroon, hindi iyon magagawa ng mga clown mo. Tumayo si Jiang Chen na nakakurus ang dibdib at nakangiting sinabi. Marami na siyang nakitang malalakas na hangin at alon. Sa oras na ito, kahit na ang lahat ay natatakot, si Jiang Chen lamang ang matatag na nakaupo sa Daoyute. Kailangan kitang hanggan, talagang napakatapang mo, ngunit ngayon, hindi na ito ang iyong home court. Gusto kong mamatay ka, at walang makakapagpabago nito. Nagkatinginan sina Qi Xianling at Jiang Chen, ang kanilang mga mata magkaharap. Vad Tao. Isa lang akong natalong general. Kung minsan lang kita masusuklian, pwede na kitang ligawan sa pangalawang pagkakataon. Paano kung magkasama kayo? Ang mga mata ni Jiang Chen ay parang agila na nakatingin sa isang lobo, nakatingin kay Qi Xianling nang may paghamak. Kasama si Yu Huaishan at iba pa. Mayabang at mayabang, hayaan mo akong makita kung paano mo ako haharapin. Ngayon, personal kitang papatayin. Sinabi ni Qi Xianling na lalaban siya ng walang pag-aalinlangan, at direktang hinampas ng palad, tulad ng umuungal na bundok at tsunami. Umalis ka! Galit na sigaw ni Jiang Chen at pinalo ng malakas na kamao. Ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng dragon ay kasing lakas ng pagbasag ng kawayan. Ang lakas ng kalahating hakbang na antas ng Star King ay ganap na nahayag sa sandaling ito, halos durugan si Qi Xianling gamit ang lakas ng kulog, nagulat. Ito ay imposible, ikaw. Ang mukha ni Qi Xianling ay puno ng pagkabigla, at ang kanyang mga braso ay halos manhid dahil sa pagkabigla. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat, nagpatambo sa kanya pabalik ng 1,000 metro, at tinitigan niya si Jiang. Natakot si Chen. Paano ito posible? Ang kanyang lakas ay naubos na, paano pa siya magkakaroon ng lakas upang labanan muli si Qi Xianling? Kinabahan si Yu Huatian, ang kanyang mukha ay malungkot, at siya ay puno ng pagkabigla. Ang suntok ni Jiang Chen ay walang katulad na nangingibabaw, na nagpatingin sa kanya ng may paghanga. Nang lumaban si Xiao Chenzi sa Star Monster dati, ginamit niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Halos balewala lang ang konsumo ng source energy niya. Ngayon siya pa rin ang peak Little Prince. Umalaklak si Dawang, na ginawa ang lahat. Bigla ding naisip ni Jiang Chen, na si Jiang Chen ay nagtataglay ng dalawahang kapangyarihan ng Origin Qi at ang kapangyarihan ng mga bituin. Kahit na ang kapangyarihan ng mga bituin ay naubos na, ang kanyang Origin Qi ay wala pa ring katapusan. Sa makatuwid, sa labanang ito, hindi sila natatakot kay Qi Xianling. Gusto nilang talunin si Qi Xianling. Kung gusto mong patayin ang lahat, kailangan mong tanungin si Jiang Chen. Hindi lang ako naniniwala sa kasamaang ito. Galit na sigaw ni Qi Xianling. Nasentensyahan na niya si Jiang Chen ng kamatayan sa kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan na napakahirap pa rin niyang harapin sa oras na ito. Puputulan kita. Inilabas ni Qi Xianling ang lahat ng kanyang firepower at tinangay siya ng lakas ng kulog. Ang kanyang lakas sa kalahating hakbang na antas ng Star-Lord ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngunit bakit hindi nakatulad ngayon si Jiang Chen? Sa kasagsagan ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, tiwala si Jiang Chen na kaya niyang lumaban kahit na dumating ang isang Star King level warrior. Ang braso ng Mantis ay parang kalisya. Ako ay nasa tuktok pa rin. Ngumisi si Jiang Chen. Kung ikukumpara sa bituing demonyo, ang lakas ni Qi Xianling ay talagang napakahina. Ngayon na siya ay kalahating antas ng Star King, si Qi Xianling ay isa lamang sign. Sa isang iglap, ang lakas ng espada ni Jiang Chen ay ganap na hamarang sa taksil. Sword 44, na nakataas sa mga ulap, winasak ang lahat. Bagamat hindi ito kasing dominanti gaya ng kapangyarihan ng mga bituin noon, ang Sword of No Bound Iris ay madaling sundin, gumalaw ang kanyang puso at kumilos siya ng hakbang-hakbang, na labis na ikinagulat ni Qi Xianling, at naramdaman ni Jiang Chen na parang isang banal na parusa, na halos hindi niya magawang sumulong. 7-Star Finger. Itinuro ni Jiang Chen ang kanyang daliri sa kalangitan at lupa, agad na tinusok ang katawan ni Qi Xianling, na mas nakakatakot kaysa sa lakas ng espada. Poof! Mukhang nagulat si Qi Xianling at umatras na may gulat sa kanyang mga mata.
Magaling. Xiao Chenzi, ang galing mo class. Kinawayway ni Long Shisan ang kamao, nasa sabik. Kung hindi lang nasira ang lakas niya, nakipagsanib puwersa siya kay Xiao Chenzi para harapin ang kalaban. Ang lakas ni Brother Jiang Chen ay talagang ang tanging nakita ko sa aking buhay. Siya ay kalahating hakbang sa antas ng Star-Lord, na nagwawali sa walang kapantay at hindi magagapi sa parehong antas. Ito ay talagang hindi may larawan ng isip. Si Pan Shen ay taos-pusong humanga kay Jiang Chen. Pagkatapos ng pakikipaglaban kay Jiang Chen, sa parehong lakas, malamang na hindi niya matatalo ang kalaban. Ang talento at karanasan sa pakikipaglaban ng taong ito ay hindi maisip. Kahit na tingnan mo ang buong mabituing kalangitan at ang mundo, ito ay lubos na sumasabog. Si Jiang Chen ay dahan-daang naglalakad sa looban, naglalaan ng oras. Sa kabilang banda, si Qi Xianling ay patuloy na umaatres at tuluyang nawala ng kanyang orihinal na lakas ng loob. Bakit ba napakaperwisyo ng lalaking ito? Dapat ba akong tumakas? Naisip ni Yu Huaishan sa kanyang isipan na kung hindi siya tumakas sa oras na ito, wala siyang pagkakataon. Ngunit kung papatayin niya si Jiang Chen, tiyak na malaki ang kanyang makukuha. Sa mga kamay ng lalaking ito, hindi ko alam kung ilan pa ang mga kayamanan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, sa huli, tinalo ng sensibilidad ang rasyonalidad. Ang pinakamasama, ito ay isang sugal. Kahit na malakas si Jiang Chen, siya na lang ang natitira ngayon. Sa dinami-dami nila, magiging posible bang matalo sila kay Jiang Chen? Gayunpaman, ang Qi Xianling na ito ay isa ring duwag. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang kahalili ng sinaunang angkan ng Zon, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang lakas ay napakahirap. Ang aking Yu clan ay hindi kailanman magiging isang alipin. Pagkatapos patayin si Jiang Chen sa this battle, babalik ako sa Yu clan. As for the clan, may explanation din. Ang puot sa pagitan ni Jiang Chen at ng Yu clan ay hindi nagtatagal ng mahabang panahon. Nabalitaan pa nga sa mga Yu clan na marami silang napatay na kabataang henyo ng Yu clan. Ang pagpatay sa halimaw na ito ay isang ganap na karapat-dapat na gawa. Brother Yu, kung hindi ka pakikilos, ang halimaw na ito ay isang seryosong problema para sa iyong Yu clan at dapat na maalis. Sabi ni Qi Xianling na may galit na mukha pagkatapos umatras. Gusto mong lumayo dito? Di ba biro yun? Nandito ako para lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi tayo aaksyon, may iwan tayong lahat sa lamig. May matinding hinanakit din si Qi Xianling kay Yu Huatian. Dumating na sa puntong ito. Kung magtitimpi pa sila, wala na silang magagawa kundi ang kaputan ito. Ang lakas ni Jiang Chen ay lumampas sa inaasahan ng lahat, kaya't si Yu Huaishan ay nagkaroon ng napakaraming pag-aalala bago kumilos. Kung hindi mo siya bibigyan ng ilang mga pahiwatig, talagang iniisip mo na natatakot tayo sa kanya. Magtulungan tayo upang makuha ang hayop na ito at hanapin ang kayamanan. Lahat ay may bahagi. Tumingin si Yu Huatian kay Luo Qingcheng at iba pa, na pawang kasunod ni Wei Qi Xianling. Sumunod si Yu Huatian at ngayon ay isang hakbang na lang ang layo mula sa tagumpay. Sulong tungo sa tagumpay, mga kapatid, tanggalin mo ito. Sinundan ni Luo Qingcheng si Yu Huaishan, at maraming malalakas na lalaki ang nagtipon sa isang iglap at naglunsad ng pinakamalakas na kaso laban kay Jiang Chen. Isang grupo ng mga langgam, ngayon, ipapadala kita sa Avicii Hell. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumayo, hamarang sa labanan ng mga bayani ng mag-isa, kahit na 10,000 tao ang pupunta doon. Ang Heavenly Dragon Sword Divine Weapon ay walang kapantay, tulad ng pagpuputol ng mga melon at gulay, direkta nitong pinapatay ang nebula level na 89 na antas ng mga tao ni Jiang Chen, at pinutol sila gamit ang isang espada. Umihip ang hangin at ang natitirang mga ulap ay hindi mapigilan. Sa isang galaw lang, mahigit 100 tao ang namatay sa lugar. Sina Qi Xianling at Yu Huatian ay sumalakay mula sa harap hanggang sa likod, nakaharap sa hangin at alon, at tiyak na papatayin si Jiang Chen. Silang dalawa lang ang may lakas para bumuo ng life and death na labanan kay Jiang Chen. Gayunpaman, ang fighting spirit ni Jiang Chen ay napakalaki ngayon. Walang sino man ang kanyang kalaban. Ang bilis ay ganap na hindi maisip at nagpapamanhid ng anit ng mga tao.
Jiang Chen's ang lakas ng espada ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Qi Xianling. Siya ay natalo noon, at sa oras na ito, siya ay ganap na walang kibo. Kalabanan man siya ni Yu Huishan, wala siyang pagkakataong manalo. Dahil masyadong malakas si Jiang Chen, wala siyang pagkakataon. Puno ng kumpiyansa si Yu Huishan. Kung magsanib puwersa silang dalawa, gaano man sila kaina, ikaw hindi naman dapat tinatalo ng diretsyo, di ba? Ang tibak na walang hangganan ay walang kapantay sa mundo. Naglakbay si Jiang Chen sa buong mundo at tumakbo sa kalangitan. Halos makumplito niya ang pagsingil sa isang iglap. Lumipad ang mga figure at damapo sa paanan ni Qi Xianling at Yu Huatian. Ito ay isang kaunos-lunos na tanawin, kahit na si Luo Qingcheng at ang iba pa ay hindi makatagal ng higit sa 3 round sa mga kamay ni Jiang Chen at direktang pinatay. Juding Luo Yun Banner. Ito ang walang katulad na kayamanan ng ating sinaunang zombie clan, tingnan ko kung paano mo ito labanan. Kinuweway ni Qi Xianling ang Juding Luo Yun Banner sa kanyang kamay, at nasa kamay niya, mahabang itim sa bandila, 9 na iba't ibang uri ng hayop, iba't ibang lahi, at iba't ibang kapangyarihan ang magkakasamang inukit. Ang enerhiya ng dugo ng Nine Cauldron Falling Cloud Flag ay medyo mayaman, tulad ng isang madugong banner, na nagdulot ng pag-ulan ng dugo mula sa langit at lupa. Si Qi Xianling ay unti-unting lumalapit, ang kanyang momentum ay nakakatakot, at hindi na siya pasibo gaya ng dati. Talagang binigay sa iyo ng pamilyang Qi ang 9 Tripod Falling Cloud Banner. Mukhang malaki ang ginastos nila sa pagkakataong ito. Medyo nabigla si Yu Huatian. Narinig niya ang tungkol sa 9 Tripod Falling Cloud Banner. Isa itong miyembro ng Gusheng clan noon. Sa kamay ng isang elder, hindi ko inaasahan na makukuha ito ngayon ni Qi Xianling. Makikita na sikat pa rin siya sa sinaunang zombie clan. 8 Moves of Tianlan. Department of Tianlan. Department of Dragons. Si Jiang Chen ay lumabas ng todo, sumuntok ng malakas, natama ng isang suntok, at direktang gumamit ng 2 galaw ng Tianlan na 8 galaw gamit ang 2 kamay, na nagdulot ng kaguluhan sa loob. Ang mabituing langit at maging ang langit. Para bang nabasag, ang 9 Cauldron Falling Cloud Banner ay agad na naalis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qi Xianling, at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang ito. Ang kanyang 9 Cauldron Falling Cloud Banner ang tunay na trump card, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay pareho. Nawala kay Jiang Chen. Ang 8 estilo ng Tianlan ay napakalakas. Hindi talaga matatalo ang magnanakaw na ito. Naisip ni Yu Huatian sa kanyang isipan na ngayon ay siya at silang dalawa na lang ang nagpupumilit na suportahan ang kanilang sarili. Kung magpapatuloy ito, tiyak na papatayin siya ni Jiang Chen. Hanggat nananatili ang mga luntiang burol, hindi mo kailangang mag-alala na maubusan ng panggatong. Gustong umalis ni Yu Huatian, ngunit naisip na ito ni Jiang Chen at hinding-hindi siya papayagang makatakas. Kahit na hindi niya mapatay si Qi Xianling, papatayin pa rin niya ng buo si Yu Huatian upang maibsan ang puot sa kanyang puso. Jiachen Sword Technique, Break the Sun. Ang mga espada ni Jiang Chen ay nagsanib sa isa, at sinundan ng espada ang kanyang puso. Sa isang iglap, tinusok nito ang katawan ni Yu Huatian. Ang enerhiya ng espada ay nag-cruise, at libu-libong espada ang tumusok sa puso, walang bakas. Anumang pagkakataong umatras. Matalim ang mga mata ni Jiang Chen. Masyado siyang malakas at masyadong pervert. Nakatayo siya ng 3 talampakan sa harap ni Yu Huishan. Nabutas ang katawan niya. May mga butas ng siksik na sword energy. Nanlaki ang mga mata ni Yu Huishan. Kamatayan, hindi siya naniniwala, ni hindi siya handa na mamatay, na siya ay mamatay sa kamay ni Banbo Xingjun, na unang nirerango sa listahan ng dapat patayin ng Yu Clan. Personal kitang tutulungang hugasan ang mga kasalanang nagawa ng Yu Clan. Hanggat nabubuhay pa ako, hindi papayagan ng Eternal World na umiral ang sinumang tao ng Yu Clan. Pupuksain ko kayong lahat hanggang sa huli. Sinabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Sa bahagyang pagtulak, nawala ang lahat ng sigla ni Yu Huishan, diretsyong nahulog mula sa kawalan, at nagkapira-piraso. Gustong tumakas ni Qi Xianling, ngunit nabigla siya nataranta at hindi makapili ng daan palabas. Pinalayas kita sa unang pagkakataon, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali sa pangalawang pagkakataon.
Sinundan siya ni Jiang Chen na parang anino, at si Qi Xianling ay natakot ng husto kaya gamulong siya at itinapon pa ang Juding Luoyun banner sa loob, kanyang kamay. I can't die, I don't want to die, I still want to be the successor of the ancient zombie clan, no? Sigaw ni Qi Xianling, desperado at galit na galit, nagpupumiglas sa kanyang puso, ngunit sa huli siya, hindi makatakas sa tatlong talampakang Qingfeng ni Jiang Chen, at pinutol niya ang kanyang ulo gamit ang isang espada at pinutol siya sa isang iglap, na iwan ang kanyang ulo na nawawala. Ang mukha ni Qi Xianling ay nagpupumiglas, at ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa huling sandali, gusto pa rin niyang tumakas. Sa isang pag-iisip sa isip ni Jiang Chen, lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng isang radius ng libo-libong milya ay sinusubaybayan niya, at si Qi Xianling ay direktang kinokontrol niya. Ng kaluluwa at mga buto. Ang Soul Orb ay kinuha sa mga kamay ni Jiang Chen, na nagpasaya sa kanya. Para sa kanya, ito ay isang malaking kayamanan. Jiang Chen, tiyak na papatayin ka ng ancient zombies, I swear. Siguradong mamamatay ka. Umungol si Qi Xianling, at ang huling kaluluwa ay agad na pinunasan ni Jiang Chen at naging abo. Maingay. Inalis ni Jiang Chen ang Tianlong sword at tumingin sa likod. Ang lahat ay pinatay niya. Sa sandaling ito, si Dawang at ang iba pa ay napawi din ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lola, ang mga apo na ito ay sa wakas ay tahimik na. Kumalaklak si Dawang. Ang lakas ni Jiang Chen ay talagang umabot na sa sukdulan nito. Hanggat siya ay umalis dito, siya ay dumiretso sa antas ng Star-Lord. Ngumiti si Pan Shen na may ngiti sa kanyang mukha at binigyan si Jiang Chen ng thumbs up. Brother Jiang Chen, malaki ang naging kontribusyon mo sa nakaraan at kasalukuyan. Maaalala ng mga tao ng Tianai Village ang iyong kabaitan. Tumango si Jiang Chen, bahagyang ngumiti, tiwala at mahinahon. Sa labanang ito, napatay niya ang lahat ng mga kaaway at umalis ang sinaunang kaharian, sila ay nakatakas mula sa kulungang ito. Salamat sa immortal sa pagligtas sa aking buhay. Pinangunahan ni Zhang Dada ang daan-daang taga-nayon sa Tianai Village upang lumuhad at yumuko, puno ng kabanalan. May katarungan sa langit at lupa, gaya ng nararapat. Si Jiang Chen ay hindi karapat-dapat dito. Bahagyang tumango si Jiang Chen, gumaan ang pakiramdam. Kailangan niyang umalis sa sinaunang kaharian na ito sa lalong madaling panahon. Naaalala pa rin ni Jiang Chen si Yan Chenyu sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Panahon na para lisanin ang lugar na ito. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, sa wakas ay nakamit ko ang isang pambihirang tagumpay. Panahon na para bumalik ako sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki upang tingnan. Nagbago ang mga bagay at nagbago ang mga tao. Para libo-libong taon, hindi ko pa rin alam kung nasaan ang mga kamag-anak ko. Nandyan ka ba? Napabuntong hininga si Pan Shen. Mula ngayon, kailangan kong umalis sa pangalawang bayan na ito, at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Si Pan Shen ay nagkaroon na ng matinding damdamin para sa mga nilalang sa sinaunang kaharian, at umalis siya sa pagkakataong ito, ay dun, hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Ang muling pagsilang ay isang malaking pabor, kapatid na si Jiang Chen. Mahaba ang mga araw. Magkikita tayong muli mamaya. Kung kinakailangan, gagawin ko, ako, si Pan Shen, ang lahat ng aking makakaya. Hindi rin masabi ang pasasalamat ni Pan Shen kay Jiang Chen. Brother Pan Shen, see you later, ingat ka. Sabi ni Jiang Chen habang nakakuyom ang mga kamao. Makikita na si Pan Shen ay nasa sabik pa rin na makalusot sa sinaunang kaharian na ito at maging isang bagong tao. Hindi na siya makapaghintay na umalis dito at umuwi ng mabilis hanggat kaya niya. Ang pag-alis ni Pan Shen ay lalong nagpakaba kay Jiang Chen, dahil napakatagal na rin nang hindi siya nakauwi. Napakaraming kamag-anak ang nangungulila sa kanya kaya mahirap isipin kung ilang taon at buwan na siya makakauwi sa kanyang tahanan. Alis na tayo rito, Xiao Chenzi. Hindi pa nahahanap ang libingan ng emperador, at hindi na tayo maaaring mag-aksaya pa ng oras sa sinaunang kaharian na ito. Sabi ni Long Shisan sa malalim na boses. Well, oras na para umalis dito. Pagkatapos umalis sa sinaunang kaharian, dapat ay mahanap na natin ang tunay na libingan ng dakilang emperador.
Sana ay nandito na ang mana ng dakilang emperador na pinapangarap natin. Tumingin si Jiang Chen, lahat. Pagkatapos ng labanang ito, inaasahan ito ng lahat. Kung aalis sila sa puntod ng dakilang emperador, ang kanilang lakas ay aabot sa mas mataas na antas, ngunit kung makukuha nila ang mana mula sa dakilang emperador ang pinakamahalagang bagay. Ngayong patay na ang mga masters ng Feather Clan at ang malalakas na lalaki ng Ancient Zombie Clan, dapat ay tuluyan ng naalis ang mga kalaban natin. Sa paglalakbay na ito, kailangan lang nating mag-ingat sa huling krisis sa Great Emperor's Tomb. Nag-isip si Chen Lu. It's not a good time to stay here for a long time. I've been enough of it long time ago. Damn it, Lola, itong maldita na lugar na ito ay parang awa ng iba. Nagagalit ako sa iniisip ko lang, ito. Naiinip na sabi ni Dawang, nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan. Kung wala ang pagbabawal, ilang sandali lang ay umalis sa sinaunang kaharian. Dumating si Jiang Chen at ang iba pa sa dulo ng mundo. Puno pa rin ng mga bituin ang kalangitan, ngunit nasa libingan pa rin sila ng dakilang emperador. Parang isang self-contained na mundo. Space, ngunit maaari pa ring makipag-usap sa labas ng mundo ng walang anumang epekto. Ang parehong mga estatwa ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, na nilalamon ng mga bundok at ilog. May dalawang rebulto ba? Si Dawang ang unang sumugod sa rebulto at tahimik na tumangala. Sila, Emperor Bai Yao, at Emperor Ying Kun. Sabi ni Dawang na may determinasyon, puno ng kaseryosohan ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Nagulat si Jiang Chen kay Dawang. Hindi pa siya naging seryoso noon. Hindi ka maaaring magkamali. Gayunpaman, ang aura ng dakilang emperador ay matagal nang nawala sa kanilang mga katawan, at ito ay dapat na matagal nang nakakalat. Ang dahilan kung bakit sila nakatayo pa rin dito sa loob ng maraming taon ay upang sugpuin ang bituin na demonyo. Nag-isip si Dawang ng malalim. Sabi, dapat sabihin na para sa kanya, hinangaan niya ng gusto sina Emperor Bai Yao at Emperor Ying Kun. Naalala ni Dawang ang ilang mga bagay mula sa taong iyon at nagbuntong hininga sa kanyang puso ngunit ayaw niyang magsalita pa. Kayong mga lalaki, may naalala ba kayo na hindi masaya? Bakit napaka-pessimistic ninyo? Panipi. Sabi ni Long Shisan. Hindi nagsalita si Dawang, at hindi na nagtanong pa si Long Shisan. Siguradong may dahilan kung bakit kakaiba ang lalaking ito. Nakakapagtakang hindi natuloy ang pakikipag-away ni Long Shisan kay Dawang. Ang dalawang estatwa ng emperador ay parehong parang buhay, lalo na ang emperador na ito. Siya ay parang jade-faced dragon at phoenix. Isa siyang emperador sa lahat ng mga panahon. Ang kabayanihang ito ay talagang kahanga-hanga. Tumingin si Lan Lingji sa estatwa ng emperador sa kaliwa, na mukhang isang tuktok ng bundok sa pangkalahatan. Ito si Emperor Bai Yao. Sabi ni Dawang sa malalim na boses. Yung isa ay si Emperor Ying Kun. Pagkasabi ni Dawang, biglang natauhan ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, wala silang nakitang kakaiba, ngunit medyo nabigla sila. Wala ng aura ng emperador ang dalawang estatwa, ngunit sila ay British pa rin, pambihirang kadakilaan. Bagaman ang dalawang dakilang emperador na ito ay lubhang nakakatakot, sila ay hindi mukhang abnormal. Hindi tayo pupunta dito nang walang kabuluhan, tama? Nagtatakang tanong ni Chen Lu. Sa tuwing bumagsak ang dakilang emperador, magkakaroon ng espiritu ng mana sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito dapat ang kanilang huling pahingahan. Kung makuha mo ang espiritu ng mana, maaari kang magkaroon ng mana ng emperador habang buhay, at may malaking pag-asa kang maging isang tunay na emperador. Panipi. Nang matapos magsalita si Dawang ay napanganga ang lahat. Mukhang nasa harapan na nila itong tunay na kayamanan. Mukhang hindi pamilyar ang mga ito kay Dawang. Tingnan ko muna. Lumiwanag ang mga mata ni Long Shisan, at lumipad siya, diretso sa kalangitan, at lumipad sa harap ng estatwa ng bundok ni Emperor Ying Kun. Gaya ng inaasahan, may dilaw na pagkutitap na liwanag sa pagitan ng mga kilay ng rebulto ng emperador. Long Shisan. Pasulong, natagpuan niya ang isang dilaw na butil ng espiritu sa pagitan ng mga kilay ng estatwa ng dakilang emperador, na puno ng sumisikat na kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng malapit na pagmamasid ito matutuklasan. Pinalakas nito ang puso ni Long Shisan, at tila lahat ng karahasan ay nasa loob, ito. Nadalisay siya sa isang iglap.
Nakakatakot na kapangyarihan. Ito ba ang diwa ng mana? Pulong ni Long Shisan. Ito ang diwa ng mana, natagpuan ko ito. Rhubarb, sa iyo talaga. Si Long Shisan ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay labis na nasasabik. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang lumipad mula sa likuran ni Long Shisan at direktang tumama sa estatwa ng dakilang emperador sa pagitan ng kanyang mga kilay. Inilabas niya ang dilaw, spirit bead sa kanyang puso. Mag-ingat ka, galit na sigaw ni Jiang Chen. Sa oras na ito, huli na para tumalikod si Long Shisan. Ang itim na anino ay humampas gamit ang isang palad. Si Long Shisan ay labis na nabigla at umatras na may mabagsik na mukha. Kung hindi siya nakareact sa oras, tiyak na magdudulot ng matinding pinsala ang palad na ito. Asshole! Galit na sigaw ni Long Shisan. Hindi niya inaasahan na sa oras na ito, may isang taong mauuna sa kanyang makukuha. Napaka-ailap ng taong ito na kahit si Jiang Chen ay walang napansin. Malamang na sinusundan niya sila. Di ba hindi ko mahanap hanggang ngayon ang pagiging dito? Gagaga, hindi ko inaasahan na talagang maswerte kayo. Nahanap mo talaga ang espiritu ng mana. Ito ang habang buhay na yaman ng emperador. Hindi mo ito karapat-dapat. Isang kakaibang sigaw ang tumunog, at ang itim. Robe dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Ito ay isang napakalaking ulo ng hayop, ngunit ito ay may mga mata at mukha ng tao. Gayunpaman, ang mga mata ay natatakpan ng malabong buhok, at ang hugis ng katawan ay ganap na katulad ng sa isang tao. Sino ka? Hinawakan ni Long Shisan si Optimus Prime sa kanyang kamay at itinuro ang lalaking nakaitim na roba. Kulang Clan, Kui Mulang. Dahan-daang itinaas ni Kui Mulang ang dilaw na butil ng espiritu sa kanyang kamay at tiningnan si Jiang Chen at ang iba pa. Ikaw ay isang bangkos ng mga langgam, karapat-dapat ka bang makipagkompetensya sa akin? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong mga kakayahan. Ang dalawang lalaking iyon na sina Qi Xianling at Yu Huatian ay karapat-dapat na mamatay. Kung hindi mo sila kayang harapin, karapat-dapat silang mamatay dito. Nakangiting sabi ni Kui Mulang. Mabagsik ang ekspresyon ni Jiang Chen, at walang nang ahas na tingnan siya. Ang Black King ay nagsabi noon na ang mga master ng Kulong Clan ay kapantay ng ancient zombies. Ang Galaxy Battleship ay inihanda na para dito, ngunit ginawa nila, expect na lalabas din ito sa wakas. Mukhang may mamamatay na naman dito sa angkan ng Kulong. Mahigpit na hinawakan ni Long Shisan ang Optimus Prime sa kanyang kamay na may intensyong pumatay. You are not qualified yet. Since you insist on seeking death, I will give you a ride first. Bahagyang ngumiti si Kui Mulang, ang kanyang mabalahibong tainga ng lobo at makapal na buhok na mukha ay puno ng malas at mabangis na lasa. Pagtiisan ng kamatayan. Patayin. Galit na galit si Long Shisan sa kanyang puso, at siya ay nagalit sa bullfighting. Noong una ay inakala niya na ito ay kanyang sariling pag-aari, ngunit itong Kui Mulang ay dumating mula sa likuran at inalis ang mana espiritu. Ito ay isang mahusay, kahihiyan, tiyak na hindi susuko si Long Shisan. Dahil nawala ako na mismo ang babawi. Si Long Shisan ay sumugod kay Kui Mulang ng desperadong, bitbit ang Dinghay Needle sa kaliwang kamay, Optimus Prime sa kanang kamay, mga mata na parang apoy, at ang higanteng patpat para sirain ang mundo. Ang mga kuko ni Kui Mulang ay kasing talas ng matalim na mga gilid, at lumaban siya gamit ang mga kamay ni Long Shisan. Nakabibingi ang kalansing. Nag-away silang dalawa, at ang malakas na impact ay nagdulot ng mga ripples sa paligid. Skywolf Roar. Umungol si Kui Mulang, umaatungal na parang kulog, at ang mga pagsabog ng sonic attack ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Long Shisan. Walang humpay siyang umungal, at ang kanyang mukha ay puno ng dagandong habang siya ay umatras ng hakbang-hakbang. Umalis ka. Namilog ang mga mata ni Long Shisan, at hindi siya nahiya. Sa sandaling ito, sumugod siyang muli at nakipag-away kay Kui Mulang. Ang madugong paraan ng pakikipaglaban ay puno ng pinaka-primitive na karahasan. Ang bawat galaw ay nakamamatay, at ang bawat hakbang ay umaakyat sa langit. Palakas na talaga ng palakas ang fighting power ng batang ito. Minamaliit ko talaga siya, hehe. Kalmado ka, mahirap sabihin ang kasalukuyang sitwasyon ng unggoy. Sabi ni Jiang Chen habang nakakrus ang dibdib, at sumulyap kay Dawang. Ano ang kinakatakutan mo? Kung gusto ng unggoy na maging limelight,
Ipaubaya mo na lang sa kanya. Umiling-iling na sabi ni Dawang, hindi man lang nag-aalala. Si Lan Lingji ay lubos na nag-aalala, si kapatid na 13 ay maaaring aking kalaban, kapatid na Jiang Chen. Kaninong lalaki ang umiibig sa kanino? Sina Lan Lingji, Mu Yibay at Yuan Ling ay maingat na lahat. Umaasang panoorin ang eksenang ito, hindi ako nang ahas na maging nag-ambala saglit. Kumilos tayo. Naiinip na sabi ni Mu Yibay. Hindi magiging masaya ang taong ito. Kilalang kilala ni Lan Lingji si Long Shisan. Matindi ang laban nilang dalawa ngayon, at hindi pa natukoy ang kahihinatnan. Kung kumilos siya ng padalos-dalos, tiyak na magagalit siya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang alam ko. Pagkasabi ni Jiang Chen, gumaan ang pakiramdam ng lahat. Tutal, sinabi na rin ito ng panganay na kapatid. Kahit na nag-aalala sila, maaari lang silang pansamantala, oras na para magmasid ng mahinahon. Dumating na ang araw ng iyong kamatayan, mabahong unggoy. Hindi ka karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin. Ang isang mahinang tao ay tiyak na mamamatay ng walang libingan. Ngumisi si Kui Mulang, at ang kanyang figure ay parang espada, tumutusok sa hangin at patuloy na tumatama. Ang ching-ching ni Long Shisan. Sa itaas ng Tianzhou at Dinghai Needle. Boom! 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 Ang sunod-sunod na mga epekto ay nagdala ng opens iba ng Kui Mulang sa tugatog nito. Lingshu ba't iyan? Ako lang ang nangingibabaw. Ginamit ni Long Shisan ang lahat ng kanyang lakas, at ang stick technique ni Lingshu ba't iyan ay nakamit din ng ilang tagumpay. Pinutol niya ang mga tinek at tinek gamit ang mabibigat na anino ng stick, at sa sandaling ito nagsimulang ipagtanggol ang endgame. Sa tingin mo ba, ako, si Long Shisan, ay madaling gulo? Galit. Naumungal si Long Shisan, at ang parehong mga patpat ay lumabas, tulad ng mga banal na sundalo na bumababa mula sa langit, na nakikipaglaban kay Kui Mulang ng paulit-ulit, na may dugong tumutulo at langit, pagdidilim. Sa pagkakataong ito, kahit ang rhubarb ay patuloy na nagyaya. Ito ay medyo katulad ng Monkey King, hindi masama. Nakangiting sabi ni Dawang at tumingin kay Jiang Chen. Ang Lingshu Tyrant Stick technique na ito ay may ilang mga kasanayan. Tila halos kabisado na ito ng unggoy. Nakagawa siya ng ilang maliliit na tagumpay, na talagang maganda. Tumango si Jiang Chen, nagpabawas din ng pag-aalala ni Lan Lingji at ng iba, bit. Gayunpaman, kahit na malakas ang combat power ni Long Shisan, hindi niya nakumpleto kaagad ang counterattack. Kung tutuusin, hindi dapat maliitin ang lakas ni Kui Mulang. Sa sandaling ito, labis ding nabigla si Kui Mulang. Hindi niya inaasahan na si Long Shisan ang mga kasanayan sa stick ay hindi kapani-paniwala. Okay, then I'll have some fun with you. Tinitigan ni Kui Mulang si Long Shisan na may mabangis na mukha. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at lumitaw sa kanyang kamay ang isang sibat na may dulong 9 na talampakan. Ang malamig na liwanag ay tumagos, at hangin, at lumakas ang kulog, gumalaw. Gumamit si Long Shisan ng opensa sa halip na depensa. Sa sandaling ito, kumikilos siya ng buong bilis ng walang anumang pagkaantala. Dumating ang mga patong-patong ng mga anino ng patpat, at ang matalas na sibat ni Kui Mulang ay hindi dapat madaig, na tumusok sa langit at nagluwa ng bahaghari. Si Lingshu ay nasa itaas, ang Panginoon ay walang kapantay. Sinunog ni Long Shisan ang kanyang dugo, hinawakan ang dalawang patpat sa kanyang mga kamay, at ako ang nagmamay-ari ng mundo, na may dilim, tulad ng isang mang-aani sa gabi. Si Long Shisan ay nagpatuloy sa pagtaas ng presyon, ang kanyang lakas ay tumaas, at ang dugo ng banal na unggoy ay muling sumabog. Ang stick technique ni Lingshu ba't iyan ay nagpakulo muli ng kanyang dugo, at siya ay pumailang lang sa ika-9 na langit na parang isang walang hanggang immortal na vault. Patayin! 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 Si Long Shisan ay bumagsak sa langit, itinaas ang kanyang higanteng patpat, at umakyat ng pataas tulad ng Mount Tai. Sa pinagsamang dalawang stick, hindi na ito kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Sa pagharap sa basbas ng stick technique ni Lingshu Tyrant, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting kawalan si Kui Mulang. Bagamat naging tiwala siya sa pakikipaglaban kay Long Shisan, hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihang sumasabog. Nararamdaman ni Kui Mulang na ang lakas ni Long Shisan ay patuloy na lumalakas, ang kanyang bloodline ay patuloy na bumubuti,
at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na nag-refresh sa kanyang nakaraang record. Ito ay isang fighting will na nagmumula sa lalim ng kanyang bloodline. Si Shisan-san ay umasa sa stick technique ni Lingshu Tyrant para mag-apoy ng strong will na lumaban ng malalim sa kanyang bloodline, at direktang dumobble ang kanyang lakas. Mahigpit na hinawakan ni Kui Mulang ang matalas na sibat at patuloy na umaatake sa opponent's iba ni Long Shisan, ngunit ito ay isang patak sa balde at hindi makalusot, kahit na ang sarili niyang sibat ay matalas. Ito ang pinilit mong gawin ko. Ako, ang Kui Mo Dragon Clan, ay hinding-hindi magiging alipin. Mahinang sigaw ni Kui Mulang, hinawakan ito ng isang kamay, at nahulog mula sa langit ang isang malaking mangkok ng limos. Noon siya pumasok sa loob ng Black Hole Annihilation Area, at ang tribo ang ipinasa na espiritual na kayamanan na ibinigay ng Middle Elder ay maaaring sugpuin ang lahat ng Master sa ibaba ng Half-Step Star King level. Swallow ang Heaven Bowl, bigyan mo ako. Nasa desperado si Kui Mulang at ginamit ang Heaven Swallow ang bowl. Siguradong mananalo siya. Malakas na tumakbo si Long Shisan, ngunit pinigilan pa rin. Sword 44. Si Jiang Chen na ngayon ang nangingibabaw sa mundo. Sa isang dominanteng strike ng Sword 44, agad na nabasag ang langit na mangkok ni Kui Mulang. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Kui Mulang ay sobrang pangit at tiningnan niya ito, sa kawalan ng pag-asa. Ang mga piraso ng mga labi, lahat ng mga pag-iisip ay nawala. Hindi. Dumudugo ang puso ni Kui Mulang. Ito ang sarili niyang walang katulad na kayamanan, isang heirloom na espiritual na kayamanan, ngunit ito ay tinadtad ng espada ng isang tao. Gaano kalakas ang taong ito? Ang tibak na walang hangganan ay makapangyarihan sa lahat. Lahat, halika na. Utos ni Kui Mulang, at ang mga master ng Kui Mo Dragon Clan na nagtatago sa dilim ay nagsimulang gumamit ng lahat ng kanilang lakas upang sumugod palabas ng langit sa oras na ito. Patayin. Itinutok ni Kui Mulang ang kanyang sibat kina Jiang Chen at Long Shisan, at sunod-sunod na dumating ang 12-dosenang mga master. Oras na para magtanghal ka. Tumingin si Long Shisan kay Lan Lingji at bahagyang ngumiti. Ang lahat ay umatake ng buong lakas, ang kanilang mga mata ay nagkakaisa at lubos na nagninangas. Pinangunahan ni Lan Lingji ang lahat sa pormasayon ng kalaban at hindi natalo. Dapat alam mo na ngayon silang lahat ay half-step Starlord level combat power. Hindi mahina ang mga tauhan ni Kui Mulang, pero kaharap ang napakaraming half-step Starlord level masters, nataranta agad sila, parang paghiwa ng melon. Tulad ng pagpuputol, gulay, Nebula level 9th level masters ay hindi talaga katugma para kay Lan Lingji at sa iba pa. Nang makita na ang lahat ng kanyang mga tao ay malapit ng mapatay, ang pagnanais na makatakas ay ipinanganak na sa kanyang puso. Gayunpaman, tinitigan siya ni Long Shisan ng masyadong malapit at hindi siya binigyan ng pagkakataon. Gusto mo bang tumakas? Ngayon, paiinumin kita. Talagang kakainin ko ang laman ng ulo ng lobo. Pumangon si Long Shisan sa galit, at ang Optimus Pillar ay gumulong pababa at direktang nabasag. Ang matalas na sibat ni Kui Mulang ay naputol, ito sa dalawa, nanginginig ang buong, at basagin ito sa mga patis ng karne. Malamig na tumingin si Long Shisan at mahinang sinabi. Hindi lahat ay matatawag kang mabahong unggoy. Hindi ka karapat-dapat para dito.